what's up guys? Welcome back to my channel. This is Mac Moto Vlog, and ngayon ay magsasagot lang ako ng mga ilang mga tawag dito, comments dito sa ating nakaraang vlog, na nagkaroon ng issue itong aking Samurai 155. So yung iba talaga ay ang ipinipilit po nila ay dahil naka-on daw po yung aking idling stop system. Yan. Well, mismong mekaniko na po ang may sabi, wala pong kinalaman yung idling stop system sa pagkakaroon ng diferensya nitong aking motor. Yan. Dahil ang idling stop system po ay hindi nag-a-activate once na umiikot pa ang iyong gulong. Nag-a-activate lang po siya after 5 seconds. Yan. Yun ay based sa aking observation. After 5 seconds na naka-stop ka, hindi gumagalaw ang iyong gulong, automatic na nag-a-activate yung ating idling stop system. At once na iginagas mo naman siya, hindi po siya magdadragging. Yan, isa pa po yun, hindi po siya magdadrag. Kumbaga pagka once na naka-stop ka, sige, sabihin na natin, ipagpalagay na natin na idling stop system naka-on, pero once na bigyan ko po dapat ng gasolina yung motor, or pihitin ko po yung kanyang throttle, ay automatic pong aandar po siya. Ganun po dapat ang mangyayari, hindi ba? Hindi siya hirap na hirap umahon o kung ano man, hindi rin dapat bumababa biglaan yung kanyang RPM. Hindi yan dapat magwa 1.0, dahil ang idling stop system ay pagka na-detect niya na hindi na umiikot yung iyong gulong, automatic yan shutdown. Hindi po yan bababa, hindi yan automatic na mamamatay. Hindi po mag-i-indicate sa RPM mo na unti-unting bumababa yung iyong RPM. Hindi po yan magwa 1.0, 1.2. yung RPM mo, automatic yan 0 agad. From 1.7 RPM, which is yun yung normal na RPM nitong ating Samurai 155, going to 0. Hindi na po yan na magka-counting down pa ng RPM. Yun po ang idling stop system natin, or ISS. Yan, sana po malinaw sa lahat. Ang pinakang naging issue po niya is yung aking tension wire. Yan, meron na siyang mga umi-umido, at yung aking spark plug cap ay medyo nakalabas, Yun po yung pinakang issue niya, yung sa tension wire natin. Na kung nakasamurai ka man, tension wire, lumuluwag yung tension wire natin, yan po talaga yon. Or hindi man lumuluwag, merong damage yung ating tension wire. Alright, so ngayon, yan, pauwi na ako. Inabot ako ng ulan, kaya meron akong kapote sa harapan. Tinesting ko, baka sakaling magagamit ko. Huminto agad yung ulan, kaya gumora na ako. Yan, so sana malinaw sa lahat. Wala pong kinalaman yung idling stop system dito. Ang pinakang naging issue po niya talaga is yung aking tension wire, at the same time yung ding aking spark plug cap ay lumuluwag. So umorder na ako ng tension wire at ng spark plug cap. Yan, iniintay ko na lang po siyang dumating. Actually, yung na-order ko nga po is set, kasama na po yung ignition coil, pero hindi ko gagamitin yun kasi hindi ko alam kung mag-fit yun dito sa Samurai 155. Kaya ang gagawin ko, tatanggalin ko lang yung tension wire nun, yan, at ilalagay ko lang dito pati yung spark plug cap. Ganon yung aking gagawin. Alright. Iba talagang comment sa akin, ako talaga yung issue. Well, yes, ako rin yung issue kasi siyempre hindi ko naman talaga akalain na gano'n yung mangyayari dito,
Kasi unang-una nakapasok pa ako sa trabaho eh. Nakapasok pa ako, ayan, nakapunta pa ako sa bahay nila boss. Ngayon nung pag-uwi ko, doon ko lang siya naramdaman, ano. Well, naulanan din pala siya kasi hindi ko siya naipasok sa loob ng garahe. Kaya siguro nagkameron ng umido or yung parang napupulbos na wire. Alam nyo ba yun? Yung try nyo yung sa battery, ano, yan, nagkakaroon ng mga parang kulay puti-puti. Yun, nagkakaroon siya ng ganun yung aking tension wire. So I think sa kahit saang motor naman, ano, kapag ka lumuwag yung iyong tension wire, ganun din ang mangyayari kahit na wala kang idling stop system. Kapag lumuluwag yung tension wire mo, yan, may sindi yung iyong dashboard, pero nagkakaroon siya ng kakulangan sa kuryente. Yan, sa madaling sabi. Yun po yung nangyayari sa motor ko noon. Pag binibirit ko siya, nagkukulang siya ng kuryente, pero naiuwi ko naman siya. At syempre yun din po yung naging diagnose ng mekaniko ng Regalado, ano, or ng Mitsukoshi Lagro. Yan, yun din yung naging diagnose niya kasi tiningnan po niya lahat. Una niyang tiningnan is yung panggilid ko, ano. Yan, pinakiramdaman niya. Hindi naman niya binuksan, pinakiramdaman niya kasi sinabi rin niya sa akin na walang problema kahit na maputol ang belt mo, no? Hindi magiging reason yon para mamatay yung motor mo automatically. Hindi po siya mamamatay. Tuloy-tuloy pa rin yung bigay ng kuryente noon kahit naputol yung iyong anong tawag dito, pump belt, no? Yan, kaya wala siya doon. Yun ang talagang pinakang alam ko. Or kahit na lumuwag yung iyong pump belt, hindi pa rin yun magiging reason para mamatay-matay yung iyong motor. Kaya chinek niyang mabuti. Nag-start siya syempre sa spark plug. Yun, tiningnan niya, sabi niya lumuluwag yung spark plug mo, yung spark plug cap. Pagkatapos sinundan niya yung tension wire, may napansin siyang parang medyo nakabuka na may nakalabas na wire. Tapos may parang mga puti-puti, yun nga yung umido na tinatawag ko kanina. Yan, at yun, sinabi niya sa akin, yun, ang diagnose niya is yun nga. Kaya ginawa niya, isinil niya yung medyo nakabukas na wire na nakalabas, yung sinasabi ko kanina. Isinil niya yon, and then pina-start niya ulit yung motor. Ayun, sabi niya okay na. Kailangan lang hindi siya mababasa palagi. Thank you. Ayun, kaya wala po talagang kinalaman ang idling stop system. Yan, huwag nyo pong sisihin yung idling stop system kasi yun po talaga yung katotohanan. Wala po siyang kinalaman. Walang kinalaman yung idling stop na yan. So ngayon hindi ko na siya pinapatay yung idling stop, no? Yan, hindi ko na siya ini-on pala. Lagi na siyang nakapatay para kahit huminto ako at mangyari uli yun, alam ko na kung ano yung pinakang nangyari talaga sa kanya or yung kailangan kong gawin, ano. Kailangan ko lang bumaba ng motor at itulak ulit yung tension wire papasok dun sa spark plug cap. Ganun yung kailangan kong gawin habang hindi pa dumadating yung aking spark plug, yung aking tension wire na in order, ano. And sa mga riders din, ano, yan, sa mga kasamuray ko dyan, or hindi ka man nakasamuray pero nanonood ka dito sa akin channel, yan, at ikaw ay courier rider or lagi ka na rin nandito sa kalsada, sa lansangan, nagmumotor, basta hawak mo ay dalawang gulong, yan, mag-iingat po tayo palagi, ano. Kasi alam naman po natin yung panahon ngayon, hindi na po ngayon tag-init. Yan, okay na po yung ano, naiiwasan na po natin yung heat stroke, pero hindi natin may iwasan syempre yung pag-slide dahil sa madulas na daan. Kaya palagi pa rin tayong mag-iingat. Huwag tayong magmamadali. Yan, kung courier ka, kagaya ko dati, courier din ako, hindi rin ako nagmamadali.
Na, yan sa ano, sa mga bago, dati po akong nagbi Mr. Speedy or Borso, yan, na palaging naliligaw kahit may mapa na. Ayun. Ayun, hindi talaga ako noon nagmamadali kahit na Mr. Speedy ang ano ko, application. Hindi ako nagmamadali, lalo na kung ganitong umuulan, ano, or madulas yung kalsada. Kasi magmadali ka man, sabihin na natin na ahead of time ka dumating sa delivery mo, the same pa rin ang bayad sa'yo. Magkaroon man ng tip, well, that's the bonus na lang, 'di ba? Sa bahay nga, pag may mga kumukuha ng items, mga naglalalamove, lagi ko sinasabi yun sa kanila, mag-iingat kayo, huwag kayo magmadali. Yan, lagi ko sinasabi yan. Kaya kung ikaw naka-pick up ka na dito sa akin, yan, sa 4KM online shop, yan, sa bahay, yan, shout out sa'yo. Comment ka lang dyan kung nakapag-pick up ka na sa akin. At isa pa, may isa pa akong gustong sabihin din, ano. Mayroon din isa pang nag-comment sa akin na nagtatanong kung bakit daw may ads na ako, gayong ang subscribers ko daw ay nasa 500 plus pa lang. So nagkakameron po siya ng ads once na dumadami po yung viewers nyo, no? Yan, yan po yun, nagkakaroon po talaga ng ads. Yan, pasensya na po, wala po kaming kinalaman dyan, hindi po kami naglalagay ng ads, ano. Ang salarin po niyan ay siyempre si YouTube, diba? Kasi kumbaga parang reward na sa'yo na YouTube yun eh. Kasi siyempre dumadami yung viewers mo, diba? Yan, sa viewers ko din na hindi pa nakasubscribe sa akin, yan, baka naman, diba? Baka naman napakarami nyo pa po na hindi nakasubscribe pero nanonood sa ating channel. Yan. At syempre, hindi ka man nakasubscribe, nagpapasalamat pa rin ako sa'yo kasi syempre nanonood ka sa channel ko eh, diba? Viewers yan eh, dagdag viewers yan. So ganun po yun, wala po kaming kinalaman dyan, wala po akong, hindi ko po masasagot ng mas maayos kasi yun lang po yung napansin ko, ano, yung mga videos ko na mararami na yung views, yan ay nagkakaroon na po talaga siya ng ads. Pinaliguan mo ako eh. Pero kung kayo naman eh gustong magpagawa, no, ng plate number, yan, contact lang po kayo doon sa kanila. Yan, nasa screen nyo po. Yan, PM nyo lang po sila, no? Yan, at mabilis po talaga yung process nila. Promise, hindi po kayo mag-aantay ng matagal, no? At syempre yung presyo niya is affordable talaga, diba? Pangmasang pangmasa yung presyo niya. 258 lang, sama na yung shipping doon. Bok! Busy yung aking kaibigan. 258 kasama na lahat-lahat doon, yung shipping fee. 58 ba? 56? 59? Ewan, basta nasa 250 plus lang, no? Yun, ganun lang yung presyo niya. Eh, diba? Maganda pa yung pagkakagawa, no? Yung material na ginamit nila is talagang makapal, maganda, sa madalit sabi, wala akong masabi. Tapos may libre pa silang allen range na panlagay doon sa mismong plate na yon. Pero sa akin, sa case ko kasi, hindi ko inilagay yung allen range. Ang ginamit ko pa rin talaga is yung stock nya na talagang inilalagay dito, no? Well, wala naman kasi sa akin problema yung pagdating sa looks, diba? Ang mahalaga sa akin is nakikita siya, nasa likod siya. Tapos yung link nga pala ni A8 Shop,
ay ilalagay ko ulit sa description box. Yan, nandyan lang po sa description. Kayo po ang mag-PPM sa kanila. Ano, yan, i-PM nyo lang po sila. And sabihin nyo, napanood nyo po dito kay Mac Moto Vlog yung video, kaya kumuha kayo sa kanila. Yun. Para rin ma-promote nyo yung channel, di ba? Malay nyo, bigyan kayo ng discount ni A8, di ba? Hindi, wala namang masama eh. Pero actually talaga, yung price talaga nila, hindi na kailangan ng discount. Grabe, napakamura. Sobrang mura, 180 plus lang yun. Grabe. Tapos ang bilis pa, 3 days lang andyan na sa'yo. Well, thank you for watching. This is Mac Moto Vlog and Shala.